Okay, at pangatlo sa ating memo. Ito na po, mainit na usapin ang panukalang Revised General Education Program o RGEP ng Commission on Higher Education. Layunin daw nitong baguhin ang curriculum ng mga bata para maiayon nito sa pangangailangan ng mga estudyante. Dito na yata papasok yung, pwede ba may kasama diyang social media? Oo, pag-aralan ng social media, financial literacy, etc. Pero wag sanang tanggalin yung history. Huwag Favorite tanggalin subject ko yan eh. Oo, kasi kung hindi mo alam ang iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan, Kaya tayo sabi nga nila. paulit-ulit na lang. Pero may mga guro ring nangangamba sa posibleng epekto nito sa academic freedom ng mga bata. At nang tanungin natin ang mga tao kung dapat bang bawasan ang general education subject sa kolehiyo, ang sabi nila. Hindi ko dapat siya alisin. With the current situation po sa quality ng students na graduate from senior high school, makikita naman po sa statistics na hindi well-rounded ang mga estudyante after senior high school. Pero siguro, if mapaganda yung education system from K to 12, doon siguro natin mapakonsider na bawasan yung GE subjects pagdating ng college. Hindi dapat tanggalin yung mga Gen Ed subjects dahil ang reason kung bakit mabigat ang edukasyon ay hindi dahil naman sa quantity ng mga subjects kundi dahil sa kalidad ng ating edukasyon. Mananatiling mabigat siya kahit ilang GE ang tanggalin mo kapag nakabase pa rin siya sa mga output, tinatrato bilang mga printer, mga estudyante. Kaya yung solusyon, huwag tanggalin yung mga Gen Ed. Ayusin yung edukasyon na maging mas mass-oriented at scientific siya para sa needs ng kabataan. Hindi dapat talaga ipatanggal yung mga general education ng mga classes or subjects dahil nakakatulong ito sa kung paano ba holistically din-develop ang bawat estudyante para talagang maturo natin na hindi maging neoliberal yung orientasyon ng edukasyon. Ang tatalino naman ng ating mga mamamayan o yung mga student leader, ayaw daw nila niyan. Kasama natin ngayon via Zoom, Michael Pante, siya po ang convener ng General Education Movement. Sir, ano po ba yung pangunahing layunin ng CHED dito po sa pagpapatupad ng Revised General Education Program? Ano po yung mga mawawala na subject? Una sa lahat, magandang umaga, Corina, magandang umaga, Willard, at sa lahat ng ating mga manonood. Ang layunin ng CHED dito ay sa esensya, bawasan yung laman ng ating kasalukuyang General Education Curriculum. Kasi sa kasalukuyan, meron na tayong 36 units na inilalaan para sa General Education na kung babalikan natin yung kasaysayan, nabawasan na yan mula noong school year 2018 to 2019. So from 36, balak nilang gawin pa, tapyasan pa na 18 na lamang. Bale, 6 subjects na lamang yung balak nilang itira. Na nung unang plano nga ay dapat ipapilot na yan this coming school year. At ang mangyayari ay 6 na subjects ay papasok dito yung tinatawag nilang professional communication, global trends and emerging technologies, data, evidence and ethics in a knowledge-driven society, Rizal and Philippine Studies, Labor Education at isang institutional course. Kaya sa aming palagay dito sa General Education Movement, napakalaking kabawasan ito at ito ay pagpapalabnaw doon sa kasalukuyang General Education Curriculum na lumabnaw na nga dahil sa mga pagbabagong CHED din ang may gawa ng mga nakalipas na taon. So kayo po ay hindi umaayon dito po sa balak nilang gawin? Opo, hindi po talaga kami umaayon and in fact, noong inilabas sa isang public hearing yung balak na gawin ng CHED ay agad-agad nagtipon-tipon ang iba't ibang mga grupo, mga akademiko, professional organizations and other teachers orgs para maglabas ng mga petisyon. Nagkaroon a few days after noong labas ng impormasyon tungkol doon sa RGEC, nagkaroon ng press conference sa UP Diliman at right after that nagtungo yung mga dumalo doon sa press conference para mag-trooping papunta sa CHED, magkaroon ng mass petition filing at ilabas yung aming mga hinaing, particular na nga yung panawagan namin na dagdagan pa. Hindi lang sa basta hindi lang sa basta panatilihin yung current, kundi dagdagan pa dahil matagal ng laban ito ng mga college instructors na dapat mas malakas yung grounding natin sa general education sa halip na bawasan yung number of subjects. Sir Mike, ano ho ang nakikita ninyong epekto kapag binawasan itong mga Gen Ed subjects sa mga estudyante? Tingin namin ang isang malaking epekto nito ay yung paghina noong critical thinking skills
ng mga estudyante. Kasi kapag pinansin natin ano yung mga gusto nilang manatili kumpara doon sa mga mawawala, ang dami doon sa mga mawawala ay mga asignatura na may kinalaman sa agham panlipunan, social studies, at sa humanidades o humanities. Halimbawa, sa kasalukuyan, meron tayong art appreciation sa ating general education curriculum. Wala nang ganyan dito sa proposed RJEC. Merong readings in Philippine history dito sa kasalukuyang general education. Pero dito sa reframed GE sa RJEC ay may tinatawag silang Philippine Studies pero nakasama doon sa Rizal course. Ang tawag nila Rizal and Philippine Studies na kung ating iisipin nga, tila paglabag ito sa kasalukuyang batas, yung Republic Act 1425 kasi isinasaad ng RA 1425 na mandated na magkaroon ng isang dedicated Rizal course. Hindi Rizal and Philippine Studies, kundi Rizal as a specific stand-alone course. So doon pa lamang, questionable na kaagad kung ano yung ginawa ng CHED. So kung itong mga asignaturang ito na tumatalakay sa humanidades at agham panlipunan ay tatanggalin, ano na lamang klaseng estudyante ang meron tayo nagagraduate mula sa ating mga paaralan na puro technical skills ang kanilang alam pero walang magandang grounding pagdating sa agham panlipunan at maging sa humanidades. So parang alarobot nga ang tawag namin, malarobot ang dating ng ideal graduate na gustong mangyari ng CHED kasi imbis na mag-aral siya tungkol sa kasaysayan, makita kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, o di kaya ay makita yung makilala ang kanilang sarili bilang mga tao at magsanay sa sining, nawawala na yung ganyang klaseng option para sa kanila at sa halip mag-focus lamang sa kung ano yung gagawin nila pagpasok nila sa workforce. Hindi naman yata magandang uri ng mamamayan ng malilikha natin kung ganyan ang ating pagtingin. Okay, huling tanong na lamang po. Kung kayo po ang papipiliin kung ano ang dapat mabago sa curriculum. Because, well, Willard and I agree that there's got to be something changed para makahabol tayo sa makabagong panahon. Ano po ang inyong idadagdag? Sa amin, marami pa kami gustong idagdag kung tutuusin. Kasi sa kasalukuyan na 36 ay natapyasan na nga yan mula doon sa nakaraang bilang na aabot ng 60. Sa amin, ang gusto namin, dagdagan pa ng mas marami pang mga kurso pagdating sa Philippine history. Halimbawa, nakukulangan kami sa readings and Philippine history sa kasalukuyan, lalo na kung iisipin natin na laganap yung historical distortion o revisionism sa ating lipunan, tila baga nagkulang doon sa kanilang training sa basic education. Baka po pwede yang masolusyonan at least man lang sa tertiary education. Nangangailangan. Okay. Nawala ang ating audio. Balikan natin siya. Siguro sa Lunes na. Naputol tayo bigla. Okay. So maraming salamat po sa inyo. Nawala po yung ating audio pero importante yun, ano? Naniniwala ako, ito, na to ha, sa akin na lamang po ito. Naniniwala ako na dapat palitan talaga ang curriculum. Hindi ko lang alam kung ano ang babawasan, pero definitely kailangang humabol tayo sa makabagong pangangailangan na nakikita natin ngayon sa lipunan, like social media. Mga life skills and life lessons, kailangan nag-a-adapt tayo sa mga nangyayaring current events. Yes, and technology. And yung pagiging, nawawala na kasi yung mga padere sa pagitan ng mga bansa. Borderless na tayo. Yeah, we are now becoming more and more borderless, di ba? So, ang dami ng mga halfies. Sabi nga nila, di ba? So, I mean, that being said, there has to be something done about the curriculum na medyo sinauna na. Nakita ko yung mga binabago nila, yung mga gusto nilang ipasok, parang, ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Pero agree ako kay Sir Mike na dapat yung history, dapat dagdagan pa talaga. At gawing mas malinaw. Kung Rizal lang, Philippine history.